kaligtasan ng ating pong kaluluwa ay napakahalaga po para sa bawat isa sa atin. At yung kaligtasan ay hindi po pwedeng gawin ng ibang tao para tayo ay maligtas. Kundi tayo mismo ang magtatrabaho, tayo mismo ang mayroong obligasyon para po sa atin pong mga kaluluwa. Kaya hindi na po uso sa atin ang isamba mo na lang ako. Hindi na po uso sa atin yung salitang isamba mo na lang ako. Bakit? Wala pong mga kapitbahay natin, kapatid natin, nang dahil sa kanilang pagsisimba, tayo'y maliligtas. Kundi ang trabaho natin, ipag-pray lang natin palagi sa Panginoon na yung atin pong mga kapatid, mahal sa buhay na hindi pa naglilingkod, darating ang araw ay hipuin sila ng Diyos, kaawaan din sila ng Panginoon at akayin ang kanilang mga paa para sa lugar na ito, para masunod ang kaligtasan na sinasabi ng ating pong Panginoon. Amen. Bakit kailangan po natin ng kaligtasan? Ayon sa turo at pangangaral ng ating pong Panginoon Jesucristo. Ito po is simple questions, pero hindi nauunawaan at mahirap maunawaan ng ibang tao. Bakit kailangan natin ng kaligtasan? Ayon sa turo ng Panginoon. Hindi sa turo ng simbahan, hindi sa turo ng religion, hindi sa turo ng pastor, sa turo ng ating pong Panginoon. Amen? Naitanong naman natin yan sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit kailangan natin ng kaligtasan? Sabi ng ating Panginoon Jesus, kaya tayo kailangan ng kaligtasan kasi tayo makasalanan. Wala na sino man sa atin dito hanggang ngayon perfecto. Tama? So dahil tayo ang makasalanan, kailangan po natin ng kaligtasan. So yun po ang purpose ng ating Panginoon. Bakit po siya nagkatawang tao? Para maligtas tayo, mga kapatid. Amen. Before the foundation of the world, before the foundation of this world established, ang langit po ay nakorrupt na sa kagagawa ni Satanas. Kaya 1/3 of angels ay nag-rebellion sila sa Panginoon. Bakit hukuman ng Diyos ang sa daibigan? Bakit nagkaroon at lumaganap ang kasalanan? Dahil sa rebellious spirit. Rebellion ang espiritu ni Satanas. At ang rebelde ay sumisira talaga. At marami siyang mga kasama. Bago nilalang si Adan, nauna na sa kanya ang demonyo. At anong ginawa ng demonyo? Nilalang si Adan at Eva, hindi para mag-rebellion, kundi para mag-disobey sa utos ng Panginoon. Kaya pag tayo po ay naging rebelde sa Diyos, nag-disobey sa utos ng Panginoon, ay kailangan natin ng kasalanan. Kailangan natin ng kaligtasan. Tayo po ay makasalanan. Dahil walang rebellious spirit, walang disobedient spirit na makapasok sa langit, at walang makasalanan na makakapasok sa langit, maliban na lang kung isuko natin at isurrender ang ating pong mga buhay sa ating pong. Yung sinasabi ng book of Isaiah chapter 59, kaya tayo nahiwalay sa Diyos dahil po sa atin pong mga kasalanan. Yun po ang nagiging boundary natin sa atin pong, kaya mahirap tayo makalapit sa Panginoon, mahirap tayong tugunin ng atin pong Panginoon dahil mayroon pong mga kasalanan. Kaya yung kasalanan natin, ang consequence, kung ba tayo po'y nagkasala sa Diyos, hindi tayo ikukulong. But there is an eternal punishment. Mabigat po ang parusa ng Diyos. Sa kanyang pagbabalik, hindi na siya magliligtas. Magpaparusa na siya. Right. Dahil ikaw at ako, kung ligtas na, hindi na tayo ililigtas ng Panginoon. Ligtas na tayo eh. Sabi ng Bible, pagbabalik niya, sasalubong na lang tayo. At doon na tayo sa Panginoon, magpakailan. Kailan pa. Kaya kailangan natin ng kaligtasan. At yung kaligtasan na sinasabi ng Biblia, ay hindi kayang bayaran. Kahit gaano tayo kayaman. Kahit gaano karami ang ating pong mga pira. So ang solusyon, ang pangangailangan ng ating kaligtasan, ay sumurinder tayo sa ating pong Panginoong Hesus. Paano yan, Pastor? Sumunod na kami, sumurinder na kami. Adi, tuloy tayo sa paglilingkod. Hanggang sa pagbabalik ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kailangan po natin ang kaligtasan dahil marami na pong mga taong nakakalimutan
nakakalimot ngayon na mayroong sinabi ang ating pong Panginoong Hesus na ang mundo na ating ginagalawan ay mayroon pong katapusan. Kaya kailangan natin ng kaligtasan para makapasok tayo doon sa lugar na inihanda sa atin ng ating pong Panginoon na wala ng kaligtasan doon. Dahil ang makakatira doon, mga kapatid, ay yung iniligtas na po ng ating pong Panginoon. Kaya napakahalaga yung pag-uusap ng mga alagad at ng ating pong Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 24 sa bundok ng mga olibo. Dahil ibinili na niya doon, sinabi na niya isa-isa sa kanyang mga alagad, yung mga bagay na atin pong makikita, yung mga bagay na atin pong maririnig, yung mga palatandaan na atin pong mababalitaan na tanda ng kanyang pagbabalik o kailan magaganap ang kanyang pagbabalik. Ibig sabihin, may sinyalis. Lahat ng ating naririnig, lahat ng ating nababalitaan sa social media, sa television, lahat po yan ay palatandaan ng pagbabalik ng ating pong Panginoon. Pero hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo kung kailan, dahil walang sinabi ang Biblia, kundi ang Panginoon lang. Sabi ng Panginoon, makakarinig kayo ng mga alingaw-ngaw, bansa laban sa bansa, kapatid laban sa kapatid, kaharian laban sa kaharian, matinding kagutuman, maraming lindol, malalakas na lindol, maraming mga salot na darating. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kayong malungkot, but rejoice, dahil malapit na ang pagkatubos sa inyo. Kaya tayo na hindi nakakaunawa sa Biblia, kung tayo hindi nakakaunawa sa sinasabi ng Panginoon, pag mayroong kalamidad, pag mayroong mga pinagdadaan ng mabigat na problema, natataranta mga kapatid, dahil natatakot kung ano na ang mangyayari sa atin. Huwag natin katakutan anuman ang mangyayari sa mundong ito, dahil sinabi na talaga ng ating pong Panginoon, ang dapat natin katakutan na sa kanyang pagbabalik, hindi tayo makakasama, ay hindi nakakasama sa Biblia. Yung mga taong hindi naglilingkod sa Diyos, yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos, yung mga taong hindi tumanggap sa Diyos. Pero kung ikaw at ako naniwala, sumunod sa sinasabi ng ating pong Panginoon, hawak-hawak na natin ang ating kaligtasan, ating pong sinasabi, salamat sa mga pagsubok, salamat sa mga problema, dahil yan ay palatandaan na malapit na ang pagbabalik ng ating pong Panginoon. Ano pa ba ang ating ikakalungkot? Mag-rejoice tayo, mga kapatid. Bakit pa tayo natatakot? Ihanda na tayo. Ang dapat matakot yun, hindi naghahanda. Yung mga taong walang paghahanda sa atin pong Panginoon. Eh kung ikaw at ako, halos buong buhay na natin, buong oras kahit nagtatrabaho tayo, ano man ang ating ginagawa, ay ginagawa natin yan para sa atin pong Panginoon. Paghahanda yan. You need to rejoice in the Lord always, kahit ano ang ating pong pinagdadaanan, mga kapatid. When life is comfortable, God is irrelevant to most people. Sabi ng writer, maraming mga tao na komportable na sila sa kanilang buhay, masaya na sila sa kanilang buhay, at irrelevant na ang Diyos sa kanilang mga buhay. At yan po ay wag na wag natin gagawin. Kung ang atin pong pag-asa ay para lamang sa bagay ng sanglibutang ito, kung ang atin pong paglilingkod ay para lamang sa mga bagay sa mga sanglibutang ito, walang kabuluhan ang atin pong mga buhay. Yung binasa natin sa 2 Peter kanina, gugunawin niya eh. Mapupugnaw yung langit at yung lupa. Saan natin dadalhin yung ating mga coach, Brother Jimmy? Hindi mo pwede. Wala eh. Kahit kaya natin buhatin yan, hindi natin may itatakas yan. Right. Diba? Yung mga pagpapala na binibigay sa atin ng Diyos, gamitin natin para lalo pa natin paglingkuran ang ating pong Panginoon. Niligtas tayo ng ating pong Panginoon para hindi tayo manatiling mamuhay ayon sa laman, kundi mamuhay tayo ayon sa Espiritu. Amen! Alam niyo po ba bakit galit na galit si Satanas? Because you and I, we are created in the image of God. Amen. Ang tanong, kaano kagwapo ang Diyos? Bakit nagagalit si Satanas? Dahil hindi sila nilikha na ayon sa wangis ng Diyos. Talaga, pastor? Sabi nung
Dalawang magkaibigan nagmintuhan, kung tayo nilikha na ayon sa wangis ng Diyos, hindi bisaklat pala ang ilong ng Diyos, kaya may tao mabisaklat ang ilong. We are created in the image of God. That's why you and I are very special in the sight of God. Kaya po hindi siya basta-basta puwapayag na maagaw tayo ng demonyo at masama sa impyerno. Kaya nung makita ng Panginoon na marami nang nag-disobey, kailangan na niyang i-rescue, kailangan na niyang magkatawang tao. Bakit? You and I are very special. Amen. Amen. Lahat ng tatay, sabi, praise the Lord. Praise the Lord! Pag may anak tayong lalaki, oh, kagwapo ng ating anak, kamukha ko. At magagalit ka pag aawain ng iba. Tama? Tama ka eh. Ganun ang ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya kita niyo po mga kapatid, wala kang mababasa sa Biblia na kapag humingi ng tawad si Satanas, patatawarin ng Diyos. Nung ginawa ni Satanas na nilinlang niya ang tao, gumawa kagad siya ng impyerno dahil wala nang pagkakataon na si Satanas makabalik pa sa langit. Pero ikaw at ako, kahit kaano karami ang ating pong mga kasalanan, binibigyan tayo lagi ng pagkakataon ng ating pong Panginoong Jesucristo para sa kanyang kaharian. Because we are created in the image of God. Kaya hindi totoo yung mga sinasabi ng ibang tao na walang Diyos. Kung naunawaan lang nila kung gaano tayo perfectong ginawa ng Panginoon. Amen. Diba? Imagine niyo mga kapatid, paano kaya yung ating dalawang tenga nasa mata? Yung mata nasa gilid. Ano kaya kung yung mga ilong natin nakatingala, hindi na kayo ko? Ano kaya yung ating likod kung nasa harap yan? At di habang buhay ka nakatulog na kadapak. Di ba? Kasi yung likodan, di ba mga kapatid? Kaya yung ating mga bukbudi yung dito, di ba nakadesign yan? Bakit hindi nakadiretso? Bakit may lupyak? Yung ano? Di ba yung paa natin? Parehas na yung paa natin eh. May ano talaga yan, may awang. Kasi pag flat pala yan, tatampuligid eh. Yung ano, mabilis magulong. Di ba? Mabilis ka magbalintad kasi flat eh. Hindi katulad ng ganyan, nababalugto. O tingnan niyo mga kapatid. Paano kaya yung ating kamay nasa paa? Ang paa yung kamay natin. Lahat ng nakadesign sa mukha natin, ang Diyos ang may gawa niyan. Amen. 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 Hindi yan pwede sabihin na unggoy naging tao. Walang katotohanan yan mga kapatid. Amen. Mayroon talagang lumikha sa mundong ito. Mayroon talagang naglalang sa atin. Totoo talaga yung sinasabi ng Biblia mga kapatid na hindi tayo nabubuhay kung wala ang Diyos. Amen. Salamat. Naniligtas tayo na natin po Panginoon. Kaya sabi ng Bible, seek your afflictions on things above, not the things on this earth. Bakit? Kasi sinabi ng Biblia, wala kasi tayong madadala. Lahat yan na maiiwan natin. Salamat kung pinagpapala tayo ng ating pong Panginoon. Pero napakagandang motivation, encouragement sa ating mga sarili. Lord, habang pinagpapala mo ko, dapat hindi mahahalangan ang aking paglilingkod sa iyo. Na habang pinagpapala mo ko, gamitin mo ako sa ating kapwa. Gamitin mo ako sa ibang tao to glorify your name. Kung mayroon bang number 1 interesado sa pagbabalik ng ating pong Panginoon Jesucristo, tayo yun. Na-baptize in Jesus' name. Baptized in the Holy Spirit. Amen? At namumuhay ng may kabanalan. Siya ang hinahanap ng Diyos eh. Tama? Hindi hinahanap ng Diyos ang ating mga religion. Pero salamat nakasumpong tayo ng religion na tinuturo kung ano yung dapat ituro, yung mga bagay na dapat nating sundin, yung mga bagay na dapat nating baguhin.